National Police nananatili sa normal alert kasunod ng pag-deploy na may 3,000 personnel para tugunan ang epekto ng habagat sa mga komunidad. Nasa Camp Crame ngayon si Allen Ibanez para sa balitang yan. Bagamat hindi nagtaas ng alert status ang pambansang pulisya, kasunod ng sunod-sunod na pagtama ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat, nananatiling naka-alerto ang mga ito kung saan 3,337 na personnel ang idineploy para sa isinasagawang search, rescue at retrieval operations sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng sama ng panahon. Ang mga ito ay idinestino sa mga evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Nakapagtala ang pambansang pulisya ng 34 na casualties kung saan 15 ang patay, 13 ang sugatan at 6 ang nawawala. Sa ngayon, wala pa nakikita ang PNP na sapat na rason para magtaas ng alert status at nakatibendean niya ito sa sitwasyon on the ground at lagay ng panahon. Yun ang titignan po natin, of course. Titignan muna kung kakayanin nung unit concerned. At kung meron pong sa pag-aaral po natin dito at pagtingin ay kung mas kinakailangan ay magpapadala po tayo ng extra or karagdagang personnel dun sa mga areas po na yun. Sa kabila nito, may isang tauhan ng kanilang hanay ang namatay matapos na sagipin ang dalawang kasama nito na bantay dagat ng muntik malunod habang nagsasagawa ng seaborne patrol sa Cadiz City, Negros Occidental nitong Biyernes, Agosto 7 na kinilala na si Master Sergeant Fernando Marfa na nakadestino sa Cadiz City Municipal Station. Sa lakas ng agos ng tubig at sa kagustuhang mailigtas ang dalawang kasamahan, inanod ito dahil sa malakas na agos ng tubig, biglang lumubog at nawala. He was actually performing yung official duties, the patrol, at nakita niya nga na nasa danger yung kanyang dalawang kasamahan, kaya po tinry niyang save. Unfortunately nga, while the two were saved or naging ligtas, ay yung ating pulis po ang nasawi. Inayos na ngayon ng PNP ang mga benepisyong matatanggap ng naiwang pamilya ni Marfa at tiniyak sa agarang panahon ay maibibigay nito sa naulilang pamilya. Samantala, sa pinakahuling datos naman na inilabas ng NDRRMC, umabot na sa 13 ang patay, 14 ang sugatan at 9 ang nawawala. Pumalo na rin sa higit 752,000 na katao o katumbas ng 223,000 na pamilya ang apektado bunsod ng sama ng panahon. Pinagana na rin ng Office of Civil Defense ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis ang pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagresponde sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa Campo Crame, ako si Allen Ibanez nagulat para sa DATV News. Maraming salamat, Allen Ibanez.